Simple lang ang Biblia, kapatid. Hindi natin mauunawa ang lubos ang Biblia hanggat hindi natin tinatanggap ang pangunahing katotohanan na ipinaalam sa atin ng Diyos sa mga sulat. Ito ay ang mga naganap na at tinupad na ng Panginoong Yesus. Ang kanyang pagbabalik noon na hindi sa pisikal na katawan at kalagayan, kundi sa katotohanan ng sinabi niyang kapangyarihan niya para sa paghuhukom sa Israel. Katotohanan sila naman talaga ang pinangakuan sapagkat sila ang tunay na kausap noon. Sa kanilang henerasyon ipinangako nga ang pagbabalik kaya't sa kanilang panahon natupad. Walang naiwan na kahit isang pangako. Lahat ay tinupad niya. Ito ang hamon sa atin ng salita ng Diyos. Kung itinuturing natin na ito nga ay salita niya. Sapagkat maliban na tanggapin natin ito ng buong buo, ay hindi tayo tunay na makalalaya sa matagal ng kamalian. Mula sa mga taong hindi tunay na nakasumpong at hindi na pailalim sa kapangyarihan ng mga sinalita ng Panginoong Hesus. Silang mga nagturing sa kanilang mga sarili bilang apostol pa raw ng Panginoon. Oo nga't maaaring hindi nila sinadya na sila noon ay makapagligaw. Subalit katotohanan rin naman na nasa kanila na noon pa man ang kalayaang magpasakop sa mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos. Kung sana ay napasakop na sila sa dapat nga'y kahuli-hulihan ng mga apostol noon, hindi na sana nila ginawang mga apostol pa rin ang kanilang mga sarili. Nagsilakad sila noon ng kanya-kanya nilang lakad at nagsipangaral ng mga doktrinang hindi kahit binanggit ng mga apostol. Iyon ang pinanghawakan nilang labis. Nagdulot pa nga sa kanila noon ng pagkakahiwalay-hiwalay. Katotohanang pinatutunayan rin ng kahit kasaysayan ang lahat ng mga kaganapang ito sa mundo ng relihiyon noon. Kung iyong matanggap, kapatid, ng maluwag sa iyong kalooban na tumupad na si Jesus sa lahat ng mga pangako niya, mauunawaan mo ng madali ang mga sinalita ng Panginoon na mga pangako tulad ng sa mga ito. Matthew 16 verse 28. Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Sinabi ngang ang iba sa kanila na nakatayo sa kanyang harapan noon ay hindi makararanas ng kamatayan at mangyayari nga ang kanyang pagbabalik. Matthew 10 verse 23. When you are persecuted in one place, flee to another. Truly I tell you, you will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes. Sila nga ang kausap na sinabihang makababalik na ang Panginoong Hesus bago pa nila matapos na libutin ang lahat ng bayan sa Israel. Kaya sinabing lahat ng mga iyon ay magaganap sa henerasyong iyon. Matthew 23 verse 36. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Napakalinaw ng katotohanan. Sapagkat kung ating sasalungatin ang mga ito at pilit na bibigyan ng iba pang pakahulugan, at sasabihin pang tayo ang kausap rito dahil sa ating panahon magaganap pa lang, hindi ba't para na rin nating niloloko ang ating sarili? Tayo ang nagdaragdag, nagbabawas, at pumipilipit sa katotohanan. Sa ganito nga hindi tayo makararating sa dapat na wastong pangunawa at kaliwanagan ng salita ng Diyos sa Biblia. Maaari ba natin basta na lang talikuran ng mga ito at sasabihing, basta, limitado lang kasi ang isip ng tao, kaya hindi natin abot ang katalinuhan ng Diyos. Kapatid, magpakatotoo tayo sa kalayaang matagal nang ipinagkaloob ng Diyos sa lahat, ang makaalam ng kanyang pinagtagumpayan na noon pa man. Kaya piliin nating masikap ang mga katotohanan lang ng para sa Diyos. Mauunawaan nating madali ang Biblia kung hindi binabaliktad at kung tinatanggap ng wasto.